na nagbibigay buhay. Amin ay mariponin at aking bayad mong hiling. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang langit, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang langit, sa'yo'y nagpupugay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Lalo na po yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Samahan po niyo kami, mga pari, na naglilingkod dito sa Pambansang Dambana sa pagdiriwang ng misa ng huling hapunan. Atin pong hihilingin sa Diyos sa misang ito, hindi lamang yung mga intensyon ng mga nagpamisa, lalo't higit po ang intensyon ng mahal na Santo Papa at ng mga obispo ng Pilipinas. Ganoon din po ang pastoral and missionary intention ng ating mahal na arsobispo. Espesyal po ang ating pagdara sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung infected ng COVID-19. Buo ang tiwala sa ating Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Panginoon, awan mo kami. Kristo, awan mo kami. Kristo, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunin ka namin, pinasasalahatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoon Diyos.
anak na Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanyang naman, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kailangan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura
at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod, dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyusan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Isang pagwawaswas, si Kristo ang tinatanggal. Sa kahis ng pagwawaswas, si Kristo ang tinatanggal. Sa Diyos ko't Panginoon, ano aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bagong utos ko ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na magmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Ang bagong utos ko ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na magmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya
Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang ngayon via live streaming, ang amin pong pagbati sa inyo ng mapagpalang araw. Mga minamahal kong mga kapatid, ginugunita natin ang pagtatatag sa sakramento ng pagkapari at ang pagkakatatag sa sakramento ng banal na Eukaristiya. Ang sakramento ng banal na Eukaristiya ang simbolo ng katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa atin na humantong sa kanyang pag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang sakramento ng pagpapari ay ang simbolo ng pagtitiwala niya sa atin na bagamat hindi tayo karapat-dapat, pinili niya tayo at hinirang upang makibahagi sa kanyang misyon ng paglilingkod. Kaya ang araw na ito ay araw ng kagalakan at pagdiriwang. Kaya nga kung napansin po ninyo, sa loob ng Semana Santa, inawit natin ngayon ang papuri. At tulad ng sinabi ng ating Panginoon kay Moises at Aaron sa unang pagbasa, sabi niya, ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Sa banal na misa, lagi nating naririnig ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ito ang aking katawan. Ito ang kalis ng aking dugo na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipinapaalala sa atin ang dakila at wagas na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pag-aalay ng buhay. It reminds us to love as God loves, to love without measure, to love without counting the cost, to love selflessly, upang ibigay din natin ang ating mga sarili para sa ating kapwa. Because every time we love unconditionally, we imitate and share God's love. Inialay niya ang kanyang buhay upang magkamit tayo ng bagong buhay. So every time na makikiisa tayo sa banal na misa, lagi nating tatandaan na ginagawa natin ito dahil sa wagas na pag-ibig ng Diyos. At sa ating pakikiisa at pakikibahagi sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nararapat lamang na atin din itong ibahagi. Sapagkat Eucharist is fellowship, Eucharist is sharing, at tinuturuan tayo na magmahal, magmahagi, at magbigay. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin na hinugasan ng ating Panginoong Hesus ang paa ng mga alagad. At kanyang sinabi, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa.
Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang buhay ng isang pari, ang buhay ng isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay isang buhay ng paglilingkod. At batid natin na hindi madali ang maglingkod. Napakahirap paglingkuran yung mga taong mapanira. Napakahirap paglingkuran yung mga taong tsismoso at tsismosa. Napakahirap paglingkuran yung mga tamad at ayaw maglingkod. Napakahirap paglingkuran yung mga pasaway at matitigas ang ulo. Napakahirap paglingkuran yung mga tamad at ayaw magbanat ng buto. Napakahirap paglingkuran yung mga mapagmataas, palaging galit at ayaw magbago. Ngunit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ang tunay na paglilingkod ay walang pinipili. Hindi pwedeng yung mababait lamang, yung mga mabubuti lamang, yung mga banal lamang ang ating paglilingkuran. Kailangang paglingkuran ang sino mang nangangailangan. Sapagkat when Jesus offered His life, inialay niya ang kanyang buhay, hindi lamang sa mga mabubuti, hindi lamang sa mga mababait, hindi lamang sa mga banal. Christ offered His life for the salvation of all. Para sa mga katulad rin nating may kahinaan at may kasalanan, upang magkaroon ng pagkakataong magbago. Kaya with all humility and as we accept our iniquities before God, let us allow Jesus to wash us upang tayo ay malinisan, makapaglingkod ng tunay at magkaroon tayo ng mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang sentiments of Saint Ambrose regarding the washing of the feet. Sabi niya, O my Lord Jesus, let me wash your sacred feet. You have soiled them by walking on my soul. But where can I take water to wash your feet? I have my eyes to weep. As I wash your feet with my tears, grant that I myself be purified. Mga minamahal kong mga kapatid, tuwing magdarasal kayo at makikiisa sa banal na misa, kasama ng inyong mga panalangin, alalahanin at ipanalangin nyo rin kaming mga pari. We are still human. We are not perfect. We need your understanding. We need your prayers. Patuloy nyo kaming ipagdasal na maging mga tapat na lingkod ng Diyos. Upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya at sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. At sa pagpapatuloy din natin ng banal na pagdiriwang na ito, patuloy nating ipanalangin na sana matapos na ang pandemyang ito na nagpahirap sa marami sa atin, na nagdala sa atin ng lubos na kahirapan upang tayo ay makapagdiwang ng banal na misa ng masigla, ng masaya at sama-sama. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito ng pagpapakasakit ng poong mahal na dumadalangin may panangi sa Ama para sa tanan, magmakaawa tayo sa Ama nating makapangyarihan upang alang-alang sa anak niyang hindi mapahihindian ay pagbigyan niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang sambayan ng kaisang dibdib ni Kristong mahal
ay dalasayin sa dugo niya ngayong mahal na araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan Upang pakundangan sa dugong umagos sa krus na banal, maipagkasundo sa Ama ang tanang umiiral na dapat tubusing tunay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan Upang ang lahat ng mga may karamdaman at nagtitiis ng kahirapang dulot ng pandemya ay makatambal ni Kristo sa kanyang pinagtiisan at makaisa niya sa katatagan at katyagaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan Upang pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus na banal, tayo'y makapakinabang sa pagkabuhay ng poong mahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipadama mong ikaw ay kapiling ng dumadalanging sambayanan upang pakundangan sa pinagtitiisan ng anak mong mahal. Ang mga hindi namin mapangahasang hilingin ay aming makamtan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sa mo, humingi ng Purihin sa iyong kagandahang loob na rito ang aming nayaalay. Mula sa lupa, paggawa ang tinapay na ito para may pagkain ay bibigay. handog ang tinapay at Diyos ang alak magiging sa iyong kagandahang loob na rito ang aming nayaalay. Mula sa handog pagkasuko sa ng buhay iyong ang bayan na ito para sa mo, humingi ng patawad mo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay mangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay dumanak, ng lahat ay magpatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispong Gilbert, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ngayoy aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir, na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu ng katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa aming alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galangan ng mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, pinagpala sa kanyang banal at kagalang-galangan ng mga kamay. Muli niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang mga matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ang buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala sa tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw
na pagka mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, sana alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon na Diyos. Kung saan mananalan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para po sa ating mga susunod na pagdiriwang, kasama na po ang pagdiriwang bukas, kayo po ay aming inaanyayahan para sa virtual online vigil. Ngayon, ang ating mga pagdiriwang ay ang mga sumusunod. Sa ikapito ng umaga, ayun pong ating panlalangin pang umaga. Sa ganap na ika-12 ng tanghali ay yung 7 last words. At ganun din po sa ikatlo ng hapon ay ang pagpaparangal sa krus. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahang sumama sa mga pagdiriwang na ito. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakasama live streaming mass, lalo na po yung mga nag-sponsor ng ating pagdiriwang. Ganon din po sa mga tumulong sa atin para maging hindi lang makabuluhan, kundi maging maayos at maganda ang ating pagdiriwang sa atin pong mga naging altar servers, kila Justin, kay Joshua, kay Joshly, sa atin pong bumasa, kay Kim, sa atin pong tumulong para maihatid natin yung ating live streaming, kay Jerwin. Ganon din po sa ating umawit ng mga at nag-accompany sa ating mga awitin, kay Levin at kay Leonard. At lalo tigit sa ating mga pari na nakasama ngayon sa pagdiriwang na ito, Father MF, Father Dennis, Father Eloy, Father Gerald, at kay Father Froilan na umasisti sa atin para mas maging maayos ang ating pagdiriwang. Maraming pong salamat. Lahat tayo ay maguri sa panalangin sa iyo. Totoong napakabuti ng Poong Jesucristo. Inialay ang sarili para sa kapwa-tao. Si Maria ang nagsilang sa nakatawang tao. Malulubos na nabuhay, nakabilang sa mundo. Ang nais na ay maakay, sa kaligtasan tayo. Samantalang kumakain noong huling hapunan, tinapay ay inihain bilang katawang manahan ng Panginoong nagbilig. Siya ay pagsaluhan at ang kopahan na may alay
samang Diyos at kay Jesus, magpuri lahat tayo. Purihin din ang kaloob na Espiritu Santo, upang laging maihandog ng ating sakramento. For it is necessary to have you present. So that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Because I am weak. Because I need your strength. That I may not fall so often. For you are my life. Without you, I am without fervor. For you are my light. For without you, I am in darkness. So as to show me your will. So that I hear your voice. So as to follow you. For I desire to love you very much. So as to be always in your company. If you wish me to be faithful to you. For as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you. So that my soul becomes a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close.
continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Amen. Teach us, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very eyes of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And if we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on our earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive, to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with